Tanging Yaman. Since napanood ko yung original movie ng Tanging Yaman, nung elementary kami kasi, pinapanood sa amin yung mga Cinemalaya, mga cinema na may moral lesson. So ako, nung nakita ko yung Tanging Yaman na yan, natumatak siya sa isip ko. Then, nung sinabi ni Ma'am Sheena na kukuha kami ng indie films, naisip ko bigla Tanging Yaman. Kaya yun yung na-adapt ko sa aming group project. Well, for me, why Tanging Yaman? Once and foremost, ayoko yung Tanging Yaman. Gusto ko yung floor contemplation, the heavy dramas. Gusto ko yung laging may umiiyak, inaapin. But of course, sabi nga nila, maraming makakatulong sa'yo. That's why tinawag itong groupmates para magtulungan kayong lahat. Well then, nagustuhan ko yung Tanging Yaman. And my groupmates proved me wrong. Because Tanging Yaman is the best film for us. It's fit us. It fits the reality. Tsaka, marami siyang nafe-fit na mga character para sa amin. Bakit Tanging Yaman? Tanging Yaman kasi diba, it's not all about material things. It's not all about money. Siyempre, Tanging Yaman for us, pag narinig mo yun, may iisip natin mga material things. Pero para sa mga malalalim yung pag-iisip, of course, iisipin nila, ano yung tanging yaman mo? Diba? Tama. Siyempre, magiging tanging yaman mo, family. Sila lang yan. Sila lang yung matatakbuhan mo pag wala na lahat, especially money. Ikaw, ano ba yung feeling mo? What's tanging yaman for you? Tanging Yaman for me, siyempre akong itself na marinig ko yung Tanging Yaman. So ano nga marinig ko? Siyempre, unang papasok ko sa isip ko na pera or kayamanan ng mga character na kanilang gagampanan. So, nagpa-screen muna kami ng isang araw para kung fit ba sa kanila yung mga character na gagampanin nila. Unang-una yung kay Gloria Romero. Alam natin si Gloria Romero, ang siya yung main character dito. So, pinag-audition namin si Princess para makita namin kung talagang fit na fit yung character niya kay Gloria Romero. So yun, nung na-screening siya, nakita mo naman namin na talagang bagay na bagay sa kanya yung character na si Gloria Romero as Loleng. Well then, alam naman natin yung tanging yaman, star-studded, sabi nga nila. Nandiyan sila Gloria Romero, Edu Manzano, at iba pong malalaking artista. That's why, pinili namin yung best at magiging fix sa bawat mga character na gagampanan nila. And of course, hindi kami nagkamali doon. You can watch this, panoorin nyo lang ng buo, at mai-appreciate nyo yung mga ginawa nila. And you can tell to yourself na hindi kami nagkamali sa pagpili sa kanila. Our director, our leader, and masaway din minsan. Sige, ano yung pananaw mo sa tanging yaman? Yamang din ikaw ang nakapag-isip niyan. Yaman din na ako na nakapag-isip ng ating gagawin na Tanging Yaman. So kung sasabihin natin, pag narinig natin Tanging Yaman, about pera, di ba? Pero kung try to analyze yung ating title na Tanging Yaman, it's all about family. Family na nabubugbog sa atin, sa ating pagkatao. Then, Tanging Yaman. Tanging Yaman, nagbibigay ito ng moral lesson. Hindi lang moral lesson. Nagbibigay pa ito ng maraming aral sa ating mga kababayan, mga kabataan, matatanda, bata. Nakaka-relate lahat. Hindi lang yung mga estudyante. Basta maraming nakaka-relate ng ating ginawang movie. As a leader. Nung una, sinabi sa akin ni Ma'am Sheena na ako yung maging leader as a director. So, nung una kong iisip na pagiging director, sinabi sa isip ko na, grabe, napakabigat ng tungkulin to para sa isang estudyante katulad ko. Malamang nag-irate na ako. Tapos, sinabi ko, kaya ko kaya to. Tapos, yung inisip ko na hindi ko kaya. Pero pag ginawa mo pala, makakaya mo. Ano ba yan ang lesson na natutunan ko dito sa paggawa natin ating pelikula? Una sa lahat, ang pagiging respeto sa bawat isa. Pangalawa, pagiging leader kung paano mo i-handle yung mga inyong kagrupo, kung paano mo sila i-handle sa mga bagay na kanilang gagawin at mga tungkulin na kanilang gaganapin. Ikaw ba? Ano ba yung natutunan mo at bilang isang associate director? Anong masasabi mo sa ginawa natin? Well, at first, syempre, mahirap i-handle yan. Oo, magkakasama tayo sa isang classroom pero hindi tayo ganun ka-close. And of course, I'm really thankful of these groupings na ginawa ni Ma'am Sheena at naging close tayo. Well, nung una, of course, nakikita niyo sinisigaw-sigawan ko sila, nakakapaiyak ako. Sa kanila din, siguro,
yung mga napapaiyak ko, mga nasigawan ko, sana may natutunan sila sa akin. And of course, ako rin may natutunan sa kanila. Sa inyong lahat, of course. Yung, how can I handle my emotion? Na hindi na ako sisigaw ng sigaw, hindi na ako maglalabas ng mga heavy words para magtanim sila ng sama ng loob sa akin. And it feels great, syempre, na may natutunan ako sa kanila, and hopefully, may natutunan din sila sa akin. And of course, guys, we are all inviting you to watch our revived story of Tanging Yaman. And of course, simula sa umpisa hanggang sa huli, hindi kayo magsisisi. And of course, it was directed by Jason Manaloto, and you're truly yours. Please, guys, watch it. I'm sure hindi kayo magsisisi. At makakapulot kayo ng maraming moral lesson na maa-adapt ninyo sa inyong mga sarili. Tsaka, don't fail to watch our movie, Tanging Yaman. Thank you. Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusang masumpungan ang nilikha mong karigtan. Sulyap ng iyong kagandahan. Siguro, naging pabaya akong ina. Kaya napariwala ang aking mga anak. Alam ko naman na may asawa na. Pinatulan ko pa. Sabay na nagdarasal ng mga tao, tapos sabay ako doon. At pumunta na niya. Kahit yung itinis ng ating hindi, dinadating ng ating mga puso. Magiging yun. Kunwari, ikaw, alam ko, paglabas natin sa simbahan ng kaya, gusto mo, so, parang ito na lahat. Kasi bakit ako? Kahit hindi sa minsan, alam mo ito. Ganyan din ang Diyos. Alam niya kung ano ang dahil ko na tayo. Kahit ano po bang kailangan sa naman, hindi ko mababasa ko. Hindi ko makakabuti sa'yo. Pero, hindi. Alam ba, minsan, kung sobra tayo kampurado, akala ko na binabaliwala na tayo. Pero hindi na alam, hindi naman sinabi ko. Mabilang. Hay naku, boy. Buti naman naisip pang umuwi. Noong muli ka namin nakita naka-shirt pants ka pa ito. Ay, talagang taong to. Over sa over, kung makareact. Naku, ganyan talaga ang nanay mo. Pag nagagalit, lumalaki ang butas ng ilong. Dani, graduating yung anak mo. Maraming nakasikaso. Isa pa, working student siya. Tay, natuto po kasi yung thesis ko Baka nagulat sa oras. Mas linggo, kailangan magtrabaho. Di ba nga pag Sunday, day off, gano'n. Family day, dapat sama-sama tayo. Pwede ba na may pag-usapan yung katapos natin kumain? Oo nga, Nay. Nagugutom na nga ako. Kumain na muna tayo. O, Inday, pagkain sa lamesa.
Sakay na tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gift, which we're about to receive through Christ our Lord. Amen. Bless the Father, the Son, the Holy Spirit. Okay na. Nak, parang bago na naman mo ah. Ay, ito po, Nay. Bigay ko sa akin 20 cards. Yung binigay ko eh. Inaayos ko po muna tayo. Sira po kasi. Kaya kasi naman tayo, matanda pa kayo ko yung nalungin. Mas maganda naman yun, no? Kumapit pa. Sige. Parang walang lasa kung tawag to. Ma, ayun yung kasi. Lola, gusto mo ng ketchup? Huwag na. Tama na to. Mga tama na yan. Masamahin sa inyo. Hindi ko pala sa akin eh. Mga pala na. Mga ano ba yung dito mo? Ang hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko malasahan tong tortang to. Wala ni amoy. Ma, baka yung sa plato mo. Nasaan palitan natin? Inday! Kumuha ang plato. Ayan, palitan mo. Patay. Para po pala sa inyong baydita. Graduating ka lang kasi ngayon, anak. Gusto rin pang ipasok sa munisipyo. Pero tayo, nakapag-desisyon na po ako. Ituloy ko po yung pag-aabogado. Maglulo ka na. Maganda yun. Habang nag-aaral ka, magtatrabaho ka na rin. Wala pa rin lasa! So, naiwan na lang bukas ng pagkain ng wala mo? Gusto mo na maging bambukala yung anak mo? Oo, hindi. Ikaw na lang. Ay, ayoko. Ang alat-alat niyan, baka magkasakit pa ako sa bato. Ito na pong allowance niyo. Salamat, Ino. Ibulsay na yan. Baka saan niyo pa mailagay. Yung gagastos dyan ah. Huwag niyong pabigay. Ma, pag weekend, dun mo kayo sa bahay para magpasyal kayo ng mga bata. Hindi yung nagpuro kayo dito. Huwag mong sabihin yan, anak. Alam mo naman, marami din akong pinagkakaabalahan eh. Lalo na sa simbahan. Minsan nga, kulang pa ang oras ko. Ba kuya? Lalo atang lumulobong siya natin ah. Siyempre. Magaling mag-alaga si Mrs. eh. Danilo, sinisingal ka na ba? Di ba naman ma? Bakit po? Meron ako dito. Gamitin mo muna. Ma, sa inyo yan. Baka kaya kapag kayo nang nangailangan, wala na kayong mabubunot. Anak, ibabalik naman ito ng kuya ko eh. Sus, narinig ko na yan. Alam mo, Art? Dito, hindi kami kukwentahan. Sa awa ng Diyos na pagkakasya namin ang kita ng kuya mo. At higit sa lahat, kumakain kami ng 3 beses sa isang araw. At ni minsan, hindi namin tinakalang para kay mama at para sa amin. Tama na. Ito yung sobra na. Sige ma, gusto po ako. May pera ka pala hindi mo sinasabi sa akin. Samantalang hirap na ako dito. Francis, hindi ko nga alam kung paano pagkakasyahin yung kinikita natin eh. Eh, di ko sinabi ko sa'yo, hindi na surprise. Can't you just say thank you? Mads, No! I just want to understand why are you always fighting for money? Alam mo ba kung magkano kinikita namin sa isang buwan, ha, Mads? Do you have any idea how much? 3,500 a month. 800 para sa bahay. Grace, 600. 600 para sa school allowance nyo. Ha? 300. 300 para sa amortization ng kotse. Insurance. Isama mo pa ang insurance. 300. Ha? 300. Teka lang, sandali. Pagkain pa, isama mo, 500. At kung merong manatira, paghahatian namin ng tatay mo. Eh kung wala, edi sorry kami. sabi Ha? niyo tama na eh. Teka lang. Whether you like it or not, that's reality. It's reality. Why, Mads, we are always fighting about money. Alam mo na, ha? Hey! Picnic ba to with candlelight? Good evening, hon. Can I have a glass of wine, Han? Wala kasi si Yaya ko niya, kaya ako na lang nag-prefer ng foods.
Jen, don't beg your food. Yes, Dad. Kumusta pala yung exams mo kanina? Okay naman po, Dad. Can you be more specific? As in, okay, papasa ka? Or, okay, medyo tagilid? Papasa po siguro. I can't hear you. Speak up! Art, No, Ned. Have a long day and I am tired. And I ask my son a simple question, and he can't even hear what you say. Papasa po, Dad. Look! Nakakapagsalita ka naman pala ng malinaw. yes! Ano to? Makakuha ni Romel. They're quite good, isn't it? Gusto mo maging photographer ang anak mo? I don't see anything wrong with that. I think it's an excellent profession. Mas naging successful ang isang tao pag ginagawa niya yung mga gusto niya, di ba? So ayaw mo maging doktor? Gusto mo maging isang photographer lang? Art, You need to pass your first semester. You understand? Do you understand? Yes, Dad. Romel. Anak. Romel. Insan, kumusta ka na? Nakausap ko kanino yung classmate mo. Hindi pa ka daw sa klase. Ano bang nangyari sa'yo? Natatakot ako sa sarili ko. Ha? Ba't ka natatakot? Umakyat ako sa kwarto ni Daddy. Alam ko may kukunin ako kaso nakalimutan ko na kung anong kukunin ko. Sumilip ako sa kwarto niya. Tapos, pumasok ako. Security was at its highest level. A special vehicle escorted by fire trucks and police cars transported the Nakita ko siyang natutulog. International Airport to an isolation unit. The patient is a doctor from Uganda who contracted Ebola in Sierra Leone, where he was working for an Italian Naiwan niyang bukas yung organization. telebisyon. His doctors are relieved that they could transfer him to Frankfurt. Hinanap ko yung remote para patayin yung TV. Kaso, nakita ko yung baril sa ilalim ng una niya. Hinawakan ko yung baril. Bigla nagdilim ang paningin ko. Tinutok ko yung baril sa kanya. Pumapayag na ang isip ko pero ayaw gumalaw ng katawan ko. Insan, hindi kita maintindihan. Mabait ang daddy mo. Hindi mo pa kasi kilala. Mukha kasi naninilaw ko man sa mga ginto mo. Actually, pare, ito talaga yung sinadya ko dito. Ano bang atin? Yung lupa nyo, di ba 8 hectares yun? Oo. Bakit? Meron kasi kaming kliyente. Yung Mr. Tim, naghahanap sila ng lupa para gawing residensya at saka commercial complex. Kung ano ito mo, i-rep natin yung lupa ninyo. Oo nga. Pagkata mo na yan para naman mapagkinabangan mo yung data mo yung pamamaw mo. Ano? Parang maganda yan. Sige. Tatanong ko si Mama. Pag-iisipan ko rin.
balak natin dito sa lupa. Tignan mo, nakatenga lang. Hindi ba natin to pagbibili? Paano yung mga kapatid mo? Si Grace, tignan mo. Hindi na ata uuwi yun. Nasa Amerika. Si Art naman, wala naman pakialam sa pera yun. Oh. Matitenga lang to. Hindi naman magagamit. Pero kasi anak, nakapangako na ako sa tatay mo eh. Hello? Hello? Oh, kuya, napatawag ka. May problema ba? Gusto sana kitang kausapin tungkol dun sa lupa. May kumausap kasi sa akin, gustong bilhin yung lupa ni Mama. Mga 80 hectares yun, di ba? Ha? O magkano? Mga 1,000,000 kada hektarya. Oh? Magkano naman hatian natin? Bale, syempre, yung kalahati, mapupunta kay Mama. Tapos yung natitirang kalahati, mapupunta sa atin. Tayo na yung maghati-hati. Pero siguro, bibigyan natin ng porsyento yung nagbenta. Aba, hindi na masama yun. Okay na yun. Kung okay lang sa'yo, pwede kang magpadala ng power of attorney para maayos na agad. Kailan? Kailan daw kailangan? Siguro bago mag-birthday si Mama. Sige, ipapadala ko agad yung power of attorney. Sige, sige. Sige. Alam mo ba yung mga kapatid mo? Ayun, si Grace, alam na. Kaya magpapadala na siya ng power of attorney para maayos na yung lupa. Agad-agad. Kumusta na rin sila? Yung mga bata? Gusto nga umuwi, kaso lang, syempre yung mga bata magkukolehiyo. Medyo nahirapan sila ngayon. Eh, yung si Francis. Hindi. Yung nasa Maynila? Ah, si Art. Alam mo ma, pumayag naman din si Grace, kaya papayag na rin yun. Ang mabuti pa, ikaw na muna mag-confirm sa kanya. Mama. Si Grace ang karis ng isa kong anak na babae. Si Danny ang panganay ko. Meron pa akong isang anak na lalaki. Si Art? Kanyang puso. Parang isang bakal. Nauhili-hili ng kain ng kalawa. Parang isang sakit na nakakahawa. May lunas ka kaya doon? At si Danny? Anong sakripisyo para kailangan niyang gawin? Patuloy na nagtitinda. Hindi ko na alam kung paano ko makukuha ang pamilya ko. Ngayon, ipag-alo sa mahal na ama at siya na ang pangalan mo ngayon. Dahil sa kanya, walang bagay na imposible. Dahil sa kanya, walang bagay na magkakaroon ng lahat. Padre, paano ko gagawin yun? Paano? Alay-halo ulit. Huwag nagbuga ng halo. Matanda na ako. Wala na akong yaman na may-alis sa kanya. Mayaman lang ako sa sakit at problema. Tiwala ka. Itong karamdaman na binigay ninyo, inaalay ko sa inyo. Kunin ninyo. Kayo na pong bahala sa kanila. Sa aming lahat.
Anong nangyari? Ayun. Nagsisimba kami pagkatapos ng komunyon. Bigla na lang siyang nawala ng malay. Sinabi ng doktor na stroke ang mama. Alam ba yun? Yun nga yung dinadamdam ko eh. Kaya dinalo ko siya dito. Wala ba kayong ibang napansin? I mean, sakit ng ulo, pananakit ng batok, paghilo, pagka mainit ang ulo. Wala naman. Maliban na lang sa madalas na pagkakamakalimutin. Imposibleng walang maging signs. Wala ba kayo talagang ibang napansin? Samantalang sa kanya kayo nakatira? Alam mo, Art, mahal na mahal namin si Mama. Hindi namin siya pinapabayaan. Masaya kami pinaglilingkuran siya. Madaling paniwalaan niya kung walang pera ang mama. Anong sabi mo? Art? Handa na ang mama niyo. Kaya expected natin na nag-uulyanin na siya. Pero maliban doon, meron pa siyang ibang sakit. Ano po yun, Doc? Meron siyang Alzheimer's disease. Ano po pwede natin gawin para malunasan ang sakit niya? Siguro'y wag na lang natin siyang hayaang mag-isa. At kailangan niya rin ng matinding pangunawa galing sa inyo. Dahil makakalimutin na inyong mama. Opo. Salamat po, Doc. O sige. Mauna na po ako. Sige, mag-ingat ka. Haha, you're dead. You're just cheating. Me? I'm a cheater? No. Stop playing. Mahal-mahal na binabayad natin sa kuryente. Where's my phone? Hello? Grace, Oh, kuya, napatawag ka. Bakit? May problema ba? si Mama. Anong nangyari kay mama? May sakit si Mama. Ano? Mabuti pang umuwi na muna kayo. O sige. Uwi kami dyan. Sige, uwi kami dyan as soon as possible. Sige. Sige. Sino tumawag? Si Kuya Danny. Anong nangyari? Si Mama. May nangyari kay Mama. Hindi. Oh, kuya, ikaw pala. Si Kuya. Nasa loob po. Pasok ka muna. Sige, wag na. Nagmamadali ako. Pagkitawag na lang. Pakibilis na lang, ah. Oh, Mark. Oh, Kuya. Punta ako dito para sabihin may Alzheimer's ang mama. Nagulyanin si Mama? Mas malala pa doon. Hindi lang tao pa ang kanyang physical at mental, kundi ang buong katawan niya. Makakalimot siya hanggang sa itong papel. Basahin mo lang dyan. Nagkausap kami ni Grace. Sa akin mo lang, Mama. Mas maigi na yun para sa alawag ka emergency, kaagad namin siya may dadala sa hospital. Saka balak namin siyang kuhanin ng private nurse para may mag-asikaso sa kanya. Kailan siya ilalabas sa ospital? Nailabas na namin siya. Kaya pala ako na pa rito para kunin ang gamit niya.
Kumayag na si Art na ibenta ang lupa. Wala eh. Medyo nagsikwera ako sa atian. Sa bagay, may kaptiwiran naman sila. Alam mo boy, hindi ka pala ipapanganak dito sa mundo. Hindi ko pa nagiging asawang nanay mo. Kinuha ko na lahat ng mamanayin ko. Pasensya ka na, naging gawin ng tatay mo. Hindi na bale. Anak, nakakaraos naman tayo, di ba? At sanay naman tayo na mamaluktot, di ba? Hindi ba, tay? Kayo po yung nakahanap ng bayan. Ha? Hindi ako. Si Grace ang nakahanap ng buyer. Sa atin ang lupa. Kaya, hindi ko na naisipang makihati pa sa komisyon ni Grace. Akala ko kasi, pero yan mo na yan. Wala na yan. Hindi naman tayo maagrabyado. Total, bibigyan naman daw tayo ng 200,000 piso. Sus! Magbigay pa sila? Ano ko ba? Pwede na yun, kaysa naman sa wala, di ba? Huwag po kayo maglalatay. Malilok po sa akin si Tito Art. Ano namang alok yan? Magtatrabaho po ako sa kanya sa susunod sa semester. Pagiging part-time job po ako sa opisina niya. Alam mo boy, hindi mo masyadong kilala yung Tito Art mong yan. Hindi mo alam paano siya makakabawi sa'yo. Hindi ganoon ang pagkakilala ko sa kanya. Alam mo boy, sagad na ang galing ng Tito Art mo sa akin. Ayoko lang na maibit ka. Wala kang problema ng Tito Art. At kahit kailan, hindi niya kami dinamay sa away niyo. Alam naman niya na wala naman yung kinalaman dun eh. Bakit niyo patakan pagbayad sa mga utang niyo? Boyet! Marami pa akong pangarap sa buhay. Matalino na dapat kailangan dahil doon. Ayoko ba ng tricycle driver na katulad mo? Nagtatrabaho ka na pala kay Art? Hindi mo man lang sinabi sa amin? Sasabihin ko naman eh. Chumichampo lang ako. Ang galing mo namang tsumempo. Kung kailan nakasarap ang tatay mo sa sahig at pinapadyak-padyak na ng kapatid niya, eh tsaka ka pa sumabay. Anak, hindi ka ba nag-iisip na mas kailangan tayo ng tatay mo ngayon sa pangunawa? Kailangan niyo pa ng pangunawa, eh di ibigay niyo. Kayo ang asawa eh. Kaya kahit inusta ni tatay ang mana niya, okay lang sa inyo. Kahit nagkaroon akong itay, ayos lang sa inyo. Hindi ako okay, hindi kayo okay at wala kayong magagawa doon dahil wala kayong choice. Kaya nay, hayaan niyo ako sa gusto ko. At anong gusto mo? Maging katulad ng iniidolo mo? Talaga bang gusto mong maging kasing taas at yaman ng Tito Art mo yan? Napakapakan ng ama mo at walang pakialam kahit may nasasaktan ibang tao? Kaya nga nay, aalis na lang ako. Baka may masaktan pa akong ibang tao. Hoy! Makinig ka! Kinakausap pa kita! Alam mo? Saksakan ka na ng yabang. Hindi naman kita pinalaki ng ganyan ah. Basta, hindi ka aalis dito. Sa ayaw at sa gusto mo, naiintindihan mo? At wala akong pagkilangkot kahit anong masamang dugong dumadaalis sa'yo. Basta alam ko, kalahati ng pagkatao mo ay galing sa akin. Dahil anak kita. At sigit sa lahat anak, mahal na mahal kita. Kung may pagmamahal ka sa amin ng tatay mo, dumito ka. Puntahin mo ang tatay mo, mag-sorry ka. Sandali lang naman kami ng mga bata sa Pilipinas. Tatawagan ka naman namin. Babalik din kami agad. Bukod sa property settlement nyo, tsaka sa pagkakasakit ni Mama, may kukunan dahil ang bakit alis kayo. Are you finished packing? Almost now. You better make sure you don't bring too many clothes, ha? Baka niyan mamaya dami-dami nyo dadalhin. Magbabayad lang ako ng overweight. Dad, where's your ticket? How come you don't have a ticket? Hindi kasi ako makakasama sa inyo eh. May importante akong gagawin sa trabaho. Tsaka sandali lang naman kayo doon, di ba? What? I'm not going either. Don't be silly, Madeline. Everything has been prepared. You're coming with us. Dad's not going, so I'm not going. You can't force me with that one too. Don't you dare! Madeline! Grace, ako nakakausap. Get that guts, get off your face and off Ako your hair! nakakausap, Grace. Baka sabihin ng mga tao sa Pilipinas, bruha ang anak ko! Shit! She always does this to me! Ang batang ito.
Si Cristo. Balak sana namin umuwi ng mga bata bukas sa Pampanga. O dito. Hindi mo na siguro doon muna kami. Yung katatapin nyo lang. Wala namang masama doon. Tsaka, minsan lang naman kami pumunta ng Pampanga. Maintindihan mo naman siguro, di ba? Tsaka, yung mga bata, gusto rin nilang makapunta doon kasi para makatulong sa selebrasyon sa kaarawan ni Mama, di ba? Eh bakit kasi doon yung pagagawin ng selebrasyon? Eh pwede naman dito. Sige Grace, ikaw ang bahala. Pero iwan niyo dito ang mama. Art, minsan lang kami umuwi ng Pilipinas. Maiintindihan mo naman siguro kung gusto namin makasama si Mama hanggat maaari. Yeah. We want to see Mom's hometown and Tito Dan's family. Anyway, we came here for a week. So, what's the big deal? Sandali. Sandali Grace. May usapan tayo. Inassured mo sa akin na isi-secure natin ang parte ng mama. Kaya pumirma dito. O kaya nga, isa na rin sa dahilan yun. At least kapag nagpaliwanag ako kay Kuya Danny, hindi niya naman iisipin na pinagkakaisahan natin siya. I owe him at least na. Trust me. I believe you. Kapag nakuha mo ang power of attorney ni Kuya Danny. So, it's about money again. So, I knew it all this time. So we came here just to talk about that. Madeline? It's trap! It's always about money. Madeline? Hey! Don't talk to your mother in that way. Salbay ka! Ayoko sa'yo! Ayoko sa'yo! Salbay ka! Ma! Ma! Ayoko sa'yo! Ma! Ma! Tama na! Ma, anong gusto mo? Pababayaan mo na ba akong umuwi? Ma, dito ka na nakatira. Hindi mo ako nakikilala. Danilo? Danilo? Come on, Mom, we're here. Tara na, Lola. Tara. Mom, is this the house of grandma that you're talking about? Yeah. OMG. The temperature is kinda hot. It's alright.
tayo, maingay. Kung si Francis natutuwa sa kakarampot namin kinikita, ako hindi. Wala namang masama dun, di ba? Sawang-sawa na ako. At least ngayon, may tatabi na rin ako kahit kakarampot lang para sa akin. Hindi ko na kailangang bubugin yung sarili ko sa kakatrabaho. Si Art, wala naman pakialam sa pera yon. Pumirma lang yon dahil inassure ko siya. But then again, this is not my idea. Naipit lang naman ako dito eh. Ganun pa man, niya pa rin ako sa'yo, kuya. Di na bale. Pangit naman talaga yung background ko sa inyo eh. So, paano ba? Palalabasin niyo bang mentally incapacitated si mama? Alam mo, kahit ganun yung sinasabi ng batas, hindi ko naman kukunin yung bagay na hindi para sa akin. Mag-alala, kuya. Kung ano mang iiwan ni mama, sama ka naman doon sa hatian, di ba? Ay, nako. Kinikilabutan tuloy ako sa... Madeline! Grace, Grace. Ganda mo pa rin ngayon. Hi, Grace. Hello, kamusta na kayo? Ito, ayos lang. Ang ganda ng suit mo, no? Thank you. Ganda talaga ng papo. O sige, kain lang kayo dyan. Sige, sige. Alam mo yung ano? Blow the handles, ma'am. Picture. Dapat walang putol dyan. Okay. Wait, teka lang. Nandito ba si Madeline? Mad! La la la, Pika. La 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 la, gusto saya. Salbahe ka! Nagawin ka! Salbahe ka! Salbahe ka! Tama na! Parang ang bata eh. Ano gusto mo? Itong cake? Sige, manong bunting. Bigyan mo! Bigyan mo! Hindi ako sa'yo! Umalis ka dito! Manet, let's go. Ang mga bata. Arturo, pasasya mo na si Mama. Alam mo nang may sakit siya eh. Ba't yung kasi inaagawan ng cake? Ma, diba sa ito? Tignan mo, happy birthday, mama. Tapos, itong mga gift mo sa'yo nito, diba? O, bubuksan natin mamaya. Sige! Bulayin mo pa ang mama. Diyan ka naman magaling eh. Tara, teka. Pag-usap tayo. Huwag dito. Sapa. Gawin mo 5 buwan. Ano mo tawag sa mga katulad mo? Traidor, di ba? Traidor! Ma, what did they call you? Di ba? Nagkaisa na kayo ni Kuya? Ba't di ba ako lamangan? Anong pinagsasabi mo? Wala naman nangyayari doon yan nandito ah! Huwag mo ako pinaglalala ko! Anong pinaglalalo ko? Eh, tuso ka eh! Kung lahat ng tao sa bahay na to, kahit kung bait ko si Kuya King, pwes hindi ako. Kilala kita. Noon hanggang ngayon, gahaman ka pa rin! Huwag mo sisigawan ang anak ko! O talaga! Si Danny lang ang anak mo! Ako? Paano wala sa'yo? Ni minsan di ko naramdaman may malasakit ka sa akin. May sinasaktan ako nito. May ginawa ka ba? Wala, di ba? Pero si Kuya Danny, mas ginong gawin. Kundi sakit ang ulo, kinukusip din pa din. Ako, kailangan ko pa ang bilhin ng pagmamahal mo. May sakit si Mama. Hindi mo naman sa siya. May sakit siya. Tapos ngayon, magkakasik ka ng ganyan? Ano? Kalimutan na lang natin ang lahat? Ganun ka dali? Kalimutan lang lahat? Ano ba talaga pinunta niyo dito? Kayo nga nagbenta ng lupa, eh palagay niyo, ginagamit si Mama? At akala ko akala niyo sa amin? Mukhang pera? At ano
pamilya to! Sampit ka lang dito! Huwag mong iinsulta yung nanay ko! Arturo! Huwag ka naman dadamay ng iba! Di ba sa akin ka galit? Di ba? Dahil minala ako ng papa? Dahil pinatawad niya ako? Dito! Dito! Sutukin mo ako dito! Ano? Arturo! Tama na, kuya! Sige! Maglaban tayo ng patas! Tama na, kuya! Tuso na tuso! May sakit si mama eh! You have to take advantage of slave woman! Tama na, Like kuya! what I have done with you! All of you! You won't have any single centavo to your name! Ano? Ano? Tama Sige! na! Sige! Ano? Lumaban ka! Tama na! Tama na eh! What's going on here? Sorry! Ma'am, sorry! My God, sinampal ko siya. Mad, ma, baka mahulog ka dyan. Surprise ko ito para sa'yo. It's your wedding gown. It looks beautiful. Ang ko pa sana gustong ibigay sa'yo yan. Nung kasal niyo ni Francis, sabi ko nga sa sarili ko noon, siguro, pinakamaganda ang prinsesita ka sa kanyang kasal. Kaya lang, umalis ka. Iniwan mo kami. Matagal mo kaming tiniis. Pero isang bagay lang ang nagbigay ng pag-asa sa akin. At yun yung paniniwalang di ka nagkamali sa desisyon mo na ipaglaban ang pagmamahalan niyo ni Francis. Alam ko, Grace, maligaya ka. Oh, huwag ka na malungkot. Ang mama mo na ang bahala sa'yo. Get up! Bangon! Nag-usap kami din ng college mo. Mag-iisang buwan ka na daw hindi pumapasok. You failed all your grades sa lahat ng subjects. Napakasinungaling mo. Ginawaan pa akong gago! Hold on! Sit down! Di pa ako tapos sa'yo. Aber, ipaliwanag mo sa akin kung bakit mo nagawa sa akin to. I try to talk to you, Dad. Anong pinagsasabi mo? Tuwing tinatanong kita, lagi mo sinasabi, okay ang lahat, everything is fine. Dad, narinig mo lang naman kung anong gusto mong marinig eh. What if you care what I really felt? Eh di sana nalaman nung hindi ko kayang pinapagawa mo sa akin. Wala kang utang na loob. Ang iba dyan, halos magpamatay. Mabigyan na ng pagkakataon. Pero ikaw, baliwala lang itapon sa iyong lahat. Palibasa kasi, lumaki kang walang kahirap-hirap. Nasanay kang nasusunod lahat ng layaw mo. No, Dad. Wala namang nasusunod sa bahay nito kundi kayo eh. Parating kayo. Kami ng mga kapatid ko. Wala kaming karapatang tumanggi sa inyo. It's not because we shut our mouth, everything is okay. Alam mo siguro nga masaya kang pamilya. Ang hindi mo alam, itong si Mami punong-puno na talaga sa'yo. Itong si Mami gustong-gustong ka nang iwan. Pasalamat ka, hindi ka pa niya iniwan. Sino nabigay sa inyo ng karapatan na sumagit sa akin ng ganyan? Wala kang utang na loob. Get out!
Get out! Romel! Open the door! Wala akong upas sa loob. Lahat na lang binigay ko sa'yo. Pinag-aral kita. Binili kita ng kotse. Nasaan po kayo? Nandito po ako ngayon sa harap ng munisipyo. Nag-away po kasi kami ni Daddy. Sunduin niyo po ako ngayon. Kasi dyan na muna po ako titira. Magpapalipas ng gabi. Wala po akong mapupuntahan. So Daddy, please. Parang may mga sinusunod po kasi sa akin. Sunduin niyo po ako ngayon, please. Tara, dali na natin! May bata yun. Patay pa naman cellphone na. Nakikita yun. Kuya, sorry po. Anong meron doon? May nakita yung patay doon. Patay? Oh my gosh! Tumawag tayo ng ambulansya! May patay, guys! Tulong! Romel! 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 Tulong! Tumawag na kasi kayo! Tulong! Pasok! Sir, check ko lang po para sa patient. Sige. Sir, okay na po. Pakibigay na lang po yung mga nilito talaga para sa akin. Napabiskita siya ng mga adik sa kanto. Kailan pala yung reseta niyo? Sige, mahibat ko lang muna kayo. Art! Bakit nangyari to?
Magandang araw po. Kayo po ba yung magulang ng pasyente? Yes, Doc. Well, based on our findings, ito po yung mga result. Maliban po sa mga nabaling buto sa inyong anak, meron pa po siyang namung dugo sa kanyang ulo na naging sanhi po ng paglala ng kanyang kalagayan. Kaya hanggang ngayon po hindi pa po siya nagigising. Tatapatin ko na po kayo. Milagro na lamang po ang ating kailangan upang magising ng inyong anak. Dok, gawin niyo lahat ng makakaya niyo. Gumano lang ako. Opo, sir. Sige po, mauna na muna po ako. Labas mo na. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin para makikisama na ako. Hanggang gusto ko pa, sinunod ko. Ang mga ipangarap sa akin, pinupunan ko. Matagal na siyang patay pero sumusunod pa rin ako sa kanya. Pero, ba't hindi niya ako minahal? Saan ba't tingin sa akin to? For once, just once. Gusto ko lang sisihin si Papa. Pati na rin ang Diyos. Buti ka pa, Kuya. Ngayon kinapos sa maraming bagay. Kailan? Hindi ko kinapos sa pagmamahal. Mahal ka rin naman yung papa eh. Mahal ka nun. Siguro, ayaw ka lang niyang mapariwala. Maligawalantas. Ano bang nangyari sa akin? Tignan mo ako ngayon. Bakit, Kuya? Nagkamali rin ba ako? Ito bang ginawa ng Diyos para sabihin mali ako? Alam mo, Art, mahal ka rin ng Diyos. Naalala mo ba ang sinabi ng Papa? Na ang mga mahal na pinaparusahan niya. Mahirap unawaan yun, di ba? Tignan mo ako ngayon. Sa'yo, Kuya. Nagkamali rin ba ako? Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya saktan kayo. Ang mga anak ko, asawa ko, si Mama, lalo na ikaw. Hindi naman kita eh. Salamat. Kuya? Kuya? Romel? Si Kuya Romel! 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 Maraming salamat po.
At ang mga anak. Nakalimutan ko na kung anong tama. Well, I just found a way. Yes, I love them. But for all the wrong reasons. Nakalimutan ko na kung paano maging isang mabuti. Kaya paano pa ako maging isang mabuti? Kung bibigyan ka ulit ng isa pang pagkakataon, would you have me the same choice? Anong ibig mo sabihin? Ako pa rin ba ang pipiliin mo? You know what, Francis? You had such a hard life. All these years, those I had ever looked back. Naging hard ako. I had forgotten why I married you in the first place. I forgot that we had love. Kung noon, kaya kong iwan lahat para lang sumama sa'yo, ngayon, kaya kong i-give up para lang sumama sa inyo ng mga bata pati sa'yo. It's a time of joy, a time of peace, a time when hearts are then set free, a time to heal the wounds of division. It's a time of grace, a time of hope, a time of sharing the gifts we have, a time to build the world that is one. It's the time to give thanks to the Father, Son, and Spirit, and with Mary, our mother, we sing this song. Open your hearts to the Lord and begin to see the mystery that we are all together as one family. No more walls, no more chains, no more selfishness and closed doors, for we are in the fullness of God's time. It's the time of the great Jubilee. It's a time of prayer, a time of praise, a time to lift our hands to God, a time to recall all our graces. It's a time to touch, a time to reach those hearts that often wander, a time to bring them back to God's embrace. It's a time to give thanks to the Father, Son, and Spirit, and with Mary, our mother, we sing this song. Open your hearts to the Lord and begin to see the mystery that we are all together as one family. No more walls, no more chains, no more selfishness and closed doors, for we are in the fullness of God's time. It's the time of the great Jubilee. Open your hearts to the Lord and begin to see the mystery that we are all together as one family. No more walls, no more chains, no more selfishness and closed doors, for we are in the fullness of the